Hello, Basing Church. Good morning po sa inyong lahat. Si Pastor Anthony Tu po from Los Angeles, California. Okay. So we are doing a series called Spiritual Foundation. Kita nasabi po natin nung makalawang linggo the importance of spiritual foundation. And last Sunday we did the lesson on our first lesson on the God the Father. Amen? So, para makilala natin mabuti ang Diyos Ama. Okay? This week, we'll be doing the depravity of man. Okay? Next week will be ano ang kasalanan. Okay? And we'll be doing also a lesson on the description of hell. Okay? What's God's solution to sin? Repentance, grace through faith, receiving God's gift, and what does heaven looks like. Amen? Ito po yung mga series na gagawin natin, okay, for this coming weeks. Amen? So, we are now on lesson 2, okay, which is called the depravity of man. Amen? Here, I'll be using my language. Mag-Taglish pa ako. I will speak more on English, medyo mas bihasa po ko doon. Okay? So, depravity of man, ang pagkamakasalanan ng tao. Amen? So, alam niyo po na yung before nagkasalang tao, si Adam sa Eve, si Eva sa si Adan, okay? Nung nasa garden po sila, okay? Ng Eden, okay? Sila po ay perfecto. Okay? They are perfect. They are righteous in God's eyes. They are, kumbaga, wala silang pagkakasala. Okay? Wala silang imperfection sa buhay. Amen? So pag nakita po natin yung kalagayan nila doon, okay, si Adan at saka si Eva, okay, nakakusap nila ang Diyos Ama kay ng harap-harapan. Ang Diyos ng sarap-harapan. Yes, nakakausap sila kasi ang pagtingin ng Diyos sa kanila ay matuwid. Okay? Pero nung nagkasala na sila, okay, nung kinain nila yung forbidden food, okay? Kinain nila yung hindi dapat kainin, okay? Nung nagkasala sila sa Diyos, okay, yung kasalanan na yun ay dumaloy, okay, sa lahat ng mga tao. Okay? The sin flowed throughout all humanity. Okay? So, all of us inherited the sin of Adam and Eve. So, yung kasalanan na yun, okay, na-inherit natin, okay? Na-inherit natin yung kasalanan na yun, okay? Kay Adan sa kay Eva. Okay? That is why we have all the sinful nature. Kaya ang tendency natin ay pagkasala. Okay? For example, yung mga bata, di ba? Yung mga bata, okay, kahit na mga bata pa sila, mayroon na silang sinful nature. Okay? Masyado silang makasarili. Pag kinuha mo yung, kunyari, yung laruan sa bata, yung bata sa bata, anong ginagawa ng isang bata? Pinupukpok niya or sinasaktan niya yung isang bata, kita na. So may likas po tayong pagkakasala, okay? So mayroon tayong likas ng pagkakasala and we are tempted to commit sin, okay? May temptation po, yung temptation po sa atin, natatan tayo sa kasalanan kasi nakakagawa tayo ng kasalanan, okay? Ito po yung ating imperfection, okay, sa ating buhay. Kaya ito pong katawang lupa na sa atin, okay, ito po ang nagtutulak sa atin na magkasala. Okay? Before Christ, we are living for ourselves, for our interest only. Okay? And we put God our last priority. So pag pag hindi mo pa nakikilala si Kristo, hindi mo pa kilala si Kristo, ang last priority mo si God. Okay? Anong ginagawa mo, gusto mong gawin yung gusto mo sa buhay, okay? Gusto mo yung ang layo mo ang masunod, ang gusto mo ang masunod, okay? Wala kang
pakialam kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. Okay? Kaya sa Romans 3:10-17, sabi niya, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery marks their way, and the way of peace they do not know. Okay? Natagulugod po natin dito, sabi niya sa Roma 3:17, sabi niya, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, ang lahat ay lumilihis ng landas at nagpapakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila ay walang panlilinglang, ang labi nila ay makabandag na ahas, puno ng pagmumura at mamasakit sa salita ng kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinadaanan ang salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Sabi niya doon. Okay? So, nung hindi pa natin nakikilala si Lord, anong ginagawa natin? We just do our own way. Okay? Hindi natin hinahanap ang Diyos. Hindi natin hindi natin siya priority. Ang gusto natin is yung kalayawan, okay? Ng ating katawan, okay? Na magkasala, di ba? Na gusto mong sa barkada mo, gusto mong uminom, gusto mong mag-party, something like that. Kaya yung iba, nalulung sila sa droga, yung iba nalulung sila sa alak, okay? So pag nasa barkada ka, okay, masaya ka pag umiinom ka sa mga kabarkada mo, okay? Mga ganun. So hindi nila alam, hindi nila atubili, okay? Hindi nila pinapriority, okay? Kung ano mang kagustuhan Lord. Amen? So, ngayon, ano yung kondisyon, okay, ng katauhan? Okay? What are the conditions of man, okay, before we receive Christ, nung wala pa si Kristo sa atin? Okay? Kaya sabi dito, what are the depravity of man? Okay? Ano yung characteristic niya? Okay? Unang-una, all men are under sin. Okay? So, lahat ng mga tao ay nasa kasalanan. Okay? Sa Romans 3:9, sabi niya, so what shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all, for we have already made change. The Jews and the Gentiles alike are under the power of sin. Okay? Ang ibig sabihin niya, ang kasalanan ang nagko-control sa ating buhay. Okay? Kaya yung mga ayaw mong gawin, nagagawa mo pa rin. Okay? Yung for example, right? For example, gusto mong, ayaw mong magkasala. Kaya lang may temptation na manood ka ng pornographiya, o kaya pag nasa social media ka, may mga temptation doon, okay? Yung isipan mo, okay, na nafo-focus doon sa mga kasalanan na yun, okay? So sabi nga ni Paul, you do what you don't want to do in your life. Amen? So na-attract ka sa mga kasalanan. Okay? Bakit? Kasi ang kasalanan mismo ang nagko-control sa iyo. It controls over you. Okay? Pag sinabi ng kasalanan, kailangan mong kailangan mong minom, dapat uminom ka ngayong araw na to. Wala kang okay? Wala kang control sa sarili mo. Okay? Magsasubmit ka doon sa pita ng katawan, okay? Yung kasalanan na katawan, okay? Sin controls your action, okay? Sin controls your mind,
sin controls your reaction and sin controls your decision. Okay? So, yung kasalanan nagkokontrol sa atin. Kaya, pag kunyari pag nakita natin yung mga, yung sa pelikula, di ba? Gusto natin yung mga revenge, okay? Yung yung tao bumawi sa ibang tao, right? Kung nasaktan ka, anong ginagawa mo, ang gusto mo bumawi agad, right? Saktan mo rin siya, okay? Kung kung mayroong mga temptation, okay, like natatempt ka na nasiraan yung isang tao, okay? I-chismis yung isang tao, okay? Yun, bakit mo nagagawa yan? Dahil kinokontrol ka ng kasalanan. Okay? So, before Christ, we are controlled by sin. Kinokontrol tayo ng sin. Okay? So, hindi natin maiwasan. Kahit na gusto natin iwasan ng pagkasala, nagkakasala pa rin tayo. Okay? Gusto pa, yung pita ng laman, gusto pa rin natin, pagbigyan ng ating pita ng laman. Okay? In Romans 1:29 to 32, sabi niya doon, ano ba yung kalagayan, okay, what's the situation of a sinful man? Okay, sabi niya, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, okay? Slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parent. Okay? They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Although they know God's righteousness degree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Okay? In Tagalog sabi niya, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasalanan. Kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo-talo, pandaraya, at masamang hangarin. Sila ay naging mahilig sa chismis. Okay? Yung mga marites yan. Okay? Panirang puri. Okay? Sinasiraan nila yung mga ibang tao. Okay? Nasusuklam sa Diyos. Walang pakundangan. Mapagmataas. Very prideful. Okay? Mayayabang. Magpakata ng kasamaan. At suwail sa magulang. Sila ay naging mga hangal, mga taksil, mga taong puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusa ng kamatayan ang gumagawa nito. Okay? Gayunpaman, hindi lamang patuloy sila magawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ito. Amen? So yung mga hindi pa nakakilala kay Lord, okay? So ito yung mga ginagawa nila, okay? Mapanlinlang, okay? Mapandaraya, okay? Mayayabang sila, suwail sa mga magulang, okay? Walang puso, amen? Hindi marunong magkapwa-tao. Amen. So, kung titignan mo yung mga tao ngayon, okay? Kahit alam na nilang mali, okay? Kinoconsider pa rin nila yung mga mali. Okay? Marami dito, especially sa Amerika, sa mga homosexuals dito, okay? Maraming mga dito na nag-agree sila, okay? Talagang ina-accept nila yung lifestyle ng mga homosexuality, okay? Na napakasama sa tingin ng Diyos, okay? Yung abortion, okay? Yung abortion dito sa Amerika, okay? Sa karamihan ng tao dito sa Amerika, okay lang sa kanila na napatayin ang mga bata sa sinapupunan, okay? Ina-approve nila yon, okay?
kumbaga, yung iba talagang ina-encourage pa rin nila. Okay? Even yung mga magulang nila na yung mga anak nila na nabuntis ng maaga, okay? Ini-encourage nila na uh, i-abort yung baby na yun. Okay? So, pag titignan natin, hindi yun yung kagustuhan ng Diyos. Okay? Ina-approve nila yung mga ganong kasalanan. Okay? At saka lahat ng mga kasalanan na yun, okay, in judgment time, okay, there will be consequences. Okay? Sabi niya doon sa Biblia that for the wages of sin is death. Okay? So may kaparusahan. Lahat ng mga ginagawang mga kasalanan, okay, maliit man o malaki, nakasulat yan, okay, sa aklat ng buhay. And in due time, pag nag-judgment na bubuksan na yun, sabihin lahat ng mga kasalanan ng nagawa ng tao. Amen? At doon sila paparusahan kung gaano katindi ang parusa nila, okay, sa walang hanggang kamatayan. Okay? Mga Kristiyano ba ay ginagawa pa rin natin to, okay? Kailangan natin siliksikin ang ating mga puso. Okay? Kung may mga kasalanan pa rin tayo na ginagawa, like sa panonood ng pornografiya, pag nasa pag nag-iisa ka sa iyong kwarto, kaya pag naninira ka ng tao, pag hindi ka nagpagpatawad ng ibang tao pag nagkasala sa iyo, okay? Kailangan mong saliksikin kung anong sinasabi ng Diyos sa iyo. Saka ang gawin po natin ay hingin po natin ng tulong kay ng Diyos, okay? Sabi natin, Lord, hindi ko po kayang hindi magkasala. Lord, I pray na ikaw po, Panginoon, ang mag-empower po sa akin na hindi magkasala. Okay? Mag-depend po tayo sa kanyang kapangyarihan. Saka sabi niyang Diyos, pag nag-depend ka sa kanya, okay, bibigyan kanya ng self-control, okay, para hindi magkasala sa kanya. Amen? So, let's repent of our sins as Christians. Tingnan natin yung mga hindi magandang ginagawa natin sa ating buhay, okay, at isa nating ikumpisal sa ating Panginoon. And let's accept Christ's forgiveness in our life, okay? Kaya pag nagkasala tayo, okay, there's no condemnation in Christ Jesus. Sabi nga rin niya sa Biblia. Ang ibig sabihin, pag nagkasala ka, okay, God will not condemn you, okay? But God gives you, okay, opportunity to repent of your sin, okay? So, we cannot defeat sin. Hindi natin mapupuksa ang kasalanan by our own strength. We cannot defeat sin by our own will. Okay, kung ano yung kahit na malakas yung pag-iisip mo, kahit na malakas ka, hindi mo kayang labanan ang kasalanan. Amen? Ang palaya lang sa'yo ng kasalanan ay pag binigay mo ito, okay, sa Panginoong Jesus. Okay? If you rely in God's power. Okay? Yan po yung una. Ang una is, ano yung sabi niya? The one is, all men is under sin. Okay? Ang pangalawa is, all men are spiritually dead. Okay? Lahat ng mga tao ay, yung spiritual nila ay patay. Patay yung spiritual nila. Okay? So, pag titignan natin yung istorya ni Adam, right? Adam sa Eve doon sa Eden noon. Sabi niya, huwag mong kainin itong prutas na to. Okay? Kasi pag kinain mo ito, mamamatay ka, di ba? Sabi ni God sa kanila, di ba? Pero nung kinain nila, namatay ba sila? Kagad-agad? Hindi naman sila namatay, di ba? Hindi sila namatay. So, tumakbo pa nga sila, nagtago pa nga sila, di ba? Pero may namatay doon. So, ang ibig sabihin, hindi sinungaling ang Diyos. Okay? May namatay sa panahon ngayon. Ano yung namatay? Namatay yung espiritu nila. Okay? Namatay yung espiritu nila. Ang espiritu ang siyang nakikipag-communicate, okay, sa Diyos Ama. Siyang nakipag-usap sa Diyos Ama. Okay? Nung namatay yung espiritu na yun, okay, nawala na, nag-disconnect na yung communication niya God directly. Hindi na sila pwede magpag-usap sa Diyos ng harap-harapan. Kasi ang Diyos ay espiritu, so nakipag-usap siya sa kapwa-espiritu. Okay? So, sa espiritu natin. Okay? Kaya nung tinanggap natin si Yesu Cristo sa ating buhay, okay, nabuhay muli yung ating espiritu. Okay?
Kaya nga yung sinasabi niya born again. Okay? Born again, ang born again is means na yung espiritu mo na namatay, okay, nung panahon ni Adan at saka ni Eva, nabuhay muli sa iyo. Okay? Nabuhay, na-regenerate ulit sa iyo. Kaya makakausap mo ngayon ang Diyos. Okay? Meron ka ng pwede mo na siya kausapin. Okay, ngayon, you can go to God and talk to Him. Okay? Yan yung sinasabi niya. So, man is spiritually dead. Okay? The spirit of man, okay, communicate to God. Parang yung sa Old Testament, pag titignan mo yung Old Testament, yung mga propeta lang ang napag-usap sa kay Diyos, right? Sa ating Diyos, okay? Yung mga ordinaryong tao, hindi sila makarinig kay Lord, okay? Dahil patay ngayon ang kanilang espiritu. So, ang ginagawa ng Diyos to, ng Panginoon noon, okay, para makapag-communicate siya, okay, para makapag-usap siya sa kanyang mga tao, is nag-appoint siya ng mga prophets, okay? Ngayon naman sa panahon ngayon, nung i-accept natin si Lord, is nakakarinig na tayo sa salita ng Diyos, nakakarinig na natin yung kanyang boses sa ating buhay. Okay? So what do you mean by spiritual dead? When we are spiritually dead, pag patay yung spirito mo, okay, we do not know what is right from wrong. Hindi natin kung ano yung tama sa kamali. Okay? Hindi natin alam kung ano yung tamang daan. Okay? Kung tama ba ang ginagawa natin sa ating buhay. Okay? Our decisions is based only on ourselves. Okay? When you are spiritual dead. Kung ano yung sa tingin natin tama, yun yung ginagawa natin. Okay? Kaya yung mga maraming tao, okay, alam nila yung buhay nila, namumuhay sila ng tama. Pero sa paningin ng Diyos, kay mali-mali yung kanilang pamumuhay. Amen? So, if you are spiritually dead, you cannot communicate to God. If you are spiritually dead, okay, you don't know where you're going. Okay? You are like a blind person. Okay? Kung baga bulag ka sa mga kagustuhan ng Panginoon. Okay? If you are spiritually dead, okay, hindi mo you cannot comprehend God's will in your life. Okay? Kaya hindi if spiritually dead, okay, they will not understand. Okay, even God. Amen? Spiritually dead, okay, you are lost. Okay, sabi niya, lost. You don't know where you're going. Okay, sabi niya dun sa Isaiah 53:6, okay, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Okay, so lahat tayong mga tupa, okay, ginagawa natin, lumilihis tayo, okay, sa sa kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sa Ephesians 2, sabi niya, and you were dead in the trespasses in your sin. Okay? Pero sa Ephesians 2:45, sabi, but God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Okay? Kaya nga nung sinabi niya dito, sinabi ko kanina, kung tinanggap mo si Kristo, okay, naging nabuhay muli yung Espiritu, that you can communicate clearly to the Lord. And you can ask God kung ano yung dapat na tahakin sa buhay. Ano yung magiging buhay mo, ano yung gusto niyang tahakin mo. Okay? Kasi sabi nga doon sa salita niya, di ba? Mayroong dalawang daanan. Okay? Yung isa makitid at isa maluwang. Okay? Sabi niya ni Jesus, piliin mo yung makitid. Okay? Dahil yung makitid ay yan yung daan na sa buhay na walang hanggan. Okay? Yung maluwang na daan, maraming pumupunta diyan. Okay? Ito yung mga easy life. Ito yung daan na gusto nila yung gawin yung buhay nila. Right? Yung gusto nilang mag-party, gusto nilang magkasala, gusto nilang mamuhay sa kasalanan, okay? Ayaw nilang magpasakop sa Diyos, okay? Kung yung iba, okay, in practicality, yung
yung mga, for example, nagli-live in, okay, they want to stay that way, ayaw nilang pakasal, okay, because, they are pleasure. Yung iba, yung iba, gusto nila na magkaroon ng, ng mga kabit sa buhay, okay, kabit, okay. So, ayun yung mga daan na maluwang, okay, na madaling gawin, okay. Kaya nga sabi nila, di ba, ang tunay na lalaki ay yung lalaki na, na hindi manginginom, hindi, na nagbabices, hindi nagsisigarilyo, walang bisyo, okay? Kasi yung mga lalaki na gumagawa ng mga, na manginginom, may bisyo, okay, madaling gawin lang yung mga yan, di ba? Pero yung mga tunay na lalaki ay they have self-control, hindi na ginagawa po yun, okay? Saka very rare lang po yung mga lalaki mga tao na yun, okay? At makakamit lang natin, okay, yung pagiging tunay na lalaki sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Okay, third, all men are condemned. Okay, ang third na characters ng depravity of man, they are condemned. Okay, sila ay makasalanan. Okay, ang kanilang destinasyon ay impyerno. Okay, they are condemned already. Okay, so sabi niya doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So ang ibig sabihin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So hindi niya sinabi dito sa Biblia na ang kabayaran ng mga kasalanan ay kamatayan. Pero sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So it's only one, okay? Isang kasalanan lang, okay? Ang kaparusahan niyan ay walang hanggan kamatayan. Diba? So imposible po na ang tao ay masalba, magkaroon ng walang hanggang na eternal life, that they will have eternal life, okay, with himself only. Okay, imposible po yan po yung depravity of man, na ang tao ay hindi niya kayang i-save yung sarili niya para pumunta sa langit. Amen. Kaya sabi nga nila, bakit bakit ang Diyos, pag alam niyang kaya ng tao na isalba ang sarili niya, bakit niya pa pinadala ang kanyang buktong anak na si Jesus Kristo? Amen? That is a good question and a good logic. Okay? Kaya sabi natin, pinadala ng ating Diyos Ama si Jesus Kristo kasi alam niya na hindi mo kaya na i-save yung sarili mo sa sin. Why? Because the wages of sin is death. Okay? As you know, God is a holy God. Wala siyang kasalanan. Kahit na isang maliit na kasalanan, okay? Kahit na munting kasalanan, wala siyang kasalanan. He's a perfect God. Kaya sabi nga doon sa Bible, be perfect because I'm perfect. Okay? So, paano natin makakamtan yun is through only Jesus Christ. It's through only accepting Christ, what He has done for our life. Yung kanyang pagsakripisyo, yung kanyang pagbigay ng buhay niya, yung kanyang sa pamamagitan niya ng kanyang dugo na paghugas sa ating makasalanan, okay, para malinis po tayo. Doon po tayo nakakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? It is impossible for a person to save himself and rely on himself. Good works, okay, mga ginagawa nating mga marami sa atin, okay, ito po yung ating topic next week. Pero marami po sa atin nang alam natin is yung paggawa ng mabuti, kaya pagiging religyoso, kaya pagtulong sa kapwa-tao. Alam natin ito yung mga bagay-bagay na paraan na para pumunta tayo sa langit, okay? Pero hindi niya po sinasabi yan sa Biblia. So sabi niya, there's only one way, okay? There's only one. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi niya ni Jesus sa kanyang mga alagad. Okay? Yan yung sinasabi niya rin niya sa'yo, na ang kaparaanan na pumunta sa langit ay sa pamamagitan ng Jesus Kristo. Okay? And the last one, okay, nasa last one na tayo,
a depraved man, a natural man, is under the control of Satan and evil spirit. Okay? Yung kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa iyong sarili, okay, ang nagkokontrol sa iyo ay si Satanas, okay? Saka yung mga evil spirit, okay? So in 1 John 5:19, sabi niya, we know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one, okay? So Satan can cause you to sin, okay? May control sa sayo, okay? Like for example dito sa Amerika, nung I think kamakalawang araw lang, okay, last 2 days ago, yung tatay pinatay niya yung kanyang dalawang anak, okay, na twins, okay? So sabi nila may mental health trouble siya, okay? But most of the time it's not mental health. It is Satan who is, who's oppressing that person. Okay? Siya ang nagko-control ng mga tao niya. Kaya may mga shooting dito sa eskwelahan dito dito sa Amerika, okay? Maraming mga case na nagkaroon ng mass shooting, di ba? Pupunta sila na, alam ko, naririnig yun, mga tao, pupunta sila sa mga school, pinapatay nila yung mga estudyante, kahit na yung mga maliit, yung mga nasa kindergarten, okay? Mayroong isang teenager na nagdala ng kanyang baril, pinatay niya lahat ng mostly ng mga nasa kindergarten, okay? Yun yung mga nagko-control. Sino ang gumagawa noon? Ang nagko-control noon ay ang Satanas at sa kanyang mga espiritu. Amen? So, it controls you. You remember yung story sa Bible, di ba? Na nung naglalakad umahon si Jesus sa kanyang sa isang boat, okay? Nakita niya yung isang tao na na wala sa isip, right? Wala sa isip, ang kanyang tulugan ay sa sementeryo, doon na siya natutulog, saka yung wala siyang damit, talagang tapos tinanong siya, who are you? Sabi niya, di ba? Sabi nung lalaki na, sabi niya, I'm Legion. Sabi niya, Legion, ang ibig sabihin niya, maraming mga espiritu na nasa kanya. Okay? Marami, millions. Pag Legion means hundreds and thousands of spirit in his body. Okay? Nasa kanyang katawan po yun. Okay? So, anong ginawa ni Lord? Di ba? Kinas out niya yung mga espiritu na yun. Okay? At pinunta niya sa mga pig. Okay? Also, meron din doon istorya doon sa return of an unclean spirit. Okay? Sa Matthew 12:43-45. Okay? Sabi niya rito, when the unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places, seeking rest, but find none. Okay? Then it will say, I will return to my house from which I came. Okay? So, yun yung mga evil spirit. Okay? Kaya pag kinas out na yung evil spirit, nawala yung evil spirit sa isang tao, anong ginagawa ng spirit? Nagro-roam around siya, pero kung wala siyang makitang pagtaguhan niya, anong ginagawa niya? Bumabalik siya doon sa tao na yon. At saka nag-invite pa siya, nag-imbita pa siya ng mga ibang mga espiritu para pumunta sa tao na yon. Ngayon, yung condition ng tao na yon ay magiging worse than yung kanyang dating kalagayan. Amen? So marami po sa atin na nakakikita ng ganyan. Kaya yung mga nasisira ng tao, ay mga nasisira ng ulo, kaya yan po yung mga kadalaan niya. Ano yung mga spirit na yun? You can have the spirit of alcoholism, di ba? May mga tao talaga na hindi makaiwas-iwas ng pag-inom. Okay? Yung paggising pa lang nila, ang hihab nila ay naalak na kagad. Amen? Hindi nila maiwasan yun. The spirit of homosexuality. Okay? Yung mga bakla, mga tumboy. Okay? Yan, spirito po yan. Okay? Nag-transfer from one person to another. Parang virus. Nag-transfer from one person to another. Okay?
The spirit of gambling, okay, pag mga sugar all, okay, di nila mapigilan kahit na, kahit na marami na silang utang na pera, hindi nila mapigilan yung sarili nila na, na magsugal, okay? Spirit of lying, okay? Spirit of yung Samarites, those are spirits, okay? Na mga kahit na ayaw mong magchismis, napapachismis ka pa rin, okay? Kahit ayaw mong sirain yung mga tao, sinisira mo pa rin yung mga tao, okay? Those are the spirit of Christ, okay? So what's the answer for that? There's only one answer. It's only through Jesus Christ. Sabi nga dito sa Romans 8:1, there is therefore no now condemnation to which are in Christ Jesus. Ang ibig sabihin, kahit na mayroon tayong mga ganon, kasali tayo noon, hindi ka na kinokondemn ni Lord. Okay? And sabi niya rito sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set you free. Stand firm, and do not let yourself be burned again by the yoke of slavery. Yan yung sinasabi niya kay Lord. Na malayo na tayo dahil pinalayan tayo ni Kristo. Sabi niya dito sa kanyang salita. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang magpapalipit muli sa kasamaan. Okay? Sa evil spirit. Okay? Pinalaya ka na ni Lord, okay? sa gambling spirit, sa espiritu ng pagsugal, ng espiritu ng pag-inom, kay paninilirilyo, kay pagsira sa iyong buhay, pinalaya ka na ni Jesucristo. Amen? So ang conclusion po natin, okay, ang natural na tao, bago niya nakilala si Kristo, ay isa siyang hangal. Okay? Ang kanyang hinaharap ay walang hanggang kamatayan. So, ang kanyang future, okay, yung mga hindi pa nakakilala kay Kristo, ay eternal death. Okay? Pag the natural man, ang makasalanang tao, walang pag-asa, walang kinabukasan. Okay? Parang sabi ni Solomon, sabi niya na walang kabuluhan ang lahat. Di ba si Hari Solomon, na-experience niya na lahat-lahat, right? Marami siyang pera, siya yung king, siya yung pinaka-popular, may popularity, siya pinaka-popular na hari kay nung kapanahon niya. Marami siyang mga pinatayong mga templo, marami siyang mga pinatayong malalaking bahay niya, okay? Mga palace niya, amen? Kaya lang sabi niya, nung huli, nung mamamatay na, sabi niya, lahat nito walang katuturan. Okay? Marami siyang mga asawa. Okay? So lahat wala siyang kabuluhan, walang katuturan. Okay? So si Jesucristo lang ang makapagbibigay sa iyo, okay, sa atin ng pag-asa. Okay? Pag binigay mo yung buhay mo kay Jesucristo, okay, bibigyan ka niya ng pag-asa sa iyong buhay. Bibigyan ka niya ng kalinisan, okay, sa iyong buhay. Jesus would cleanse your sin. Jesus Christ, okay, will give you freedom, okay, freedom from sin. Okay, pag binigay mo yung buhay mo kay Jesucristo, okay, ilinisan ka niya sa kanyang mga kasalanan at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Okay? Kaya bigay natin yung ating buhay sa Jesucristo. Let's give our life to the Lord. Okay? Let's give our life, okay, to the Lord so that we can have an eternal life, so that we can have a meaningful life. Let's give to the Lord our life, okay? So that we can experience His goodness. We can experience His love for us. We can experience His peace. We can experience His plans for us, which is good. Okay? Pag binigay natin yung ating buhay sa Panginoon, okay, magbabago ang iyong buhay. Makikita mo ang kabuluhan ng iyong buhay. Amen? Kaya pag hindi mo pa nakikilala si Jesucristo ngayon sa buhay mo, inaanyayahan kita. I'm inviting you to give your life to Christ today. Pag-pray natin, let's pray this prayer together. Lord, we pray, I pray, Panginoon, na
nanalangin ako sa iyo na linisin mo po ang aking buhay, ang aking puso, ang aking isipan. Lord, nagpapasalamat po ako at binigay mo ang iyong buhay sa krus. I pray, Panginoon, na Lord, buhayin mo po ulit ang aking espiritu para makapag-usap sa iyo at sa Diyos Ama. Panginoon, bigyan mo po ako ng Lord, eternal life sa aking buhay. Buhay na walang hanggan. Lord, I pray na baguhin mo po ang aking buhay na tinatahak. Baguhin mo po ang aking mga desire sa buhay, mga ambition ko sa buhay. Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Lord, marami pong salamat, Lord God. Sabi niyo mo, salita mo, Lord God, na pag binigyan namin ang buhay sa iyo, Panginoon, kakaroon kami ng walang hanggan, Panginoon. At isulat mo po ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon. Amen. Okay? So, I'll just pray for you before we end. Manalangin po tayo. Lord, we pray, Panginoon, pray ko po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magbas-bas sa bawat isa. I pray, Lord God, that you'll give them peace. Pray that you'll give them understanding. I pray, Father, that you'll give them, Lord, eternal life in your life, Father. I pray that your Holy Spirit be in them, Panginoon. Lord, thank you even right now for your word, Lord. I pray, Lord, i-protect mo po yung mga binhi na naitanim sa aming puso. Let not enemy, Lord God, steal it away, Father. Lord, I pray, oh Lord, that we will go out here as a changed person, Lord God. We repent from our sins, Lord. And we, Lord God, we accept you and accept, Lord God, what you like in our life. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray.